wala siyang reaction. Alright, so yun po mga ka-discover, baka matagal pa sila makahanap ng ganitong assembly, no? So yung fuel motor, nandito dito, ayan, fuel pump motor yan. Then ito yung kanyang filter sa taas. Hindi na rin siya nagwo-working, oh. Kita nyo, ang hirap niyang itaas. Tapos, yung mga wire niya, naglutungan na, ayan. So makikita nyo, mga putol na yan mga ka-discover, ayan, putol na siya. So ngayon mga ka-discover, lilinisin ko muna. Ayan yung mga gagamitin ko, no? Try natin mga ka-discover, linisan ng steel brush. Ganyan. Bago ko linisan, dapat lagi tayo mag-safety, no? So mag face mask kayo. Kung meron kayo mga face shield, mga ka-discover, mas maganda, no? Ayan. Kasi mga ka-discover, kapag naano natin tong mga lumilipad na to at pwedeng pumunta sa mata natin yan, magkakaproblema pa tayo, no? So dapat lagi tayong safety. Ayun, tingnan nyo mga ka-discover, oh. Ayan. So pag nalanghap natin yan mga ka-discover, yung alikabok na yan, no? Yung kalawang na yan, pwedeng makasama sa ating kalusugan, ano? Kaya dapat lagi kayong mag-protection, face mask, then face shield. Alright? Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been set. Alright, so yung mga ka-discover, no, natanggal na natin ang kalawang. Ayan. So kailangan natin tanggalin yon kasi hindi natin makukuha yung dito sa may loob. Ayan. So ito yung natanggal natin mga ka-discover. Ayan, oh. So kung di mo lilinisan at babalik mo lang din, wala, parang naglinis ka lang ng wala. Alright, so yun po mga ka-discover, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-test ng fuel pump motor, no? So ito yung fuel pump motor niya. So ito, umaandar siya. Sa pag-test nito, lagyan natin ng power dito. So 12 volts to mga ka-discover, pero dumadaan sa fuse. Ngayon, kapag ka magte-test kayo ng mga ganito mga ka-discover, lagi akong nagte-test sa maliit lang na voltage. Ayan, 12 volts yan, pero linagay ko lang siya sa 7.92 volts. Ayan, ayun, no, nakakonect siya. So ngayon yung positive tsaka negative na to, lalagyan natin dito, no, para magkaroon siya ng power. I-connect ko lang tong positive dito. Then ito naman yung negative dito sa kabila. Ayan. So tingnan niyo mga ka-discover. Pakinggan niyo, ha. So ibig sabihin mga ka-discover, umaandar yung ating fuel pump motor. Ayan. Tapos tingnan niyo yung voltage natin, no. Ayan. So 7.89. Alright, ganun lang po mag-test ng fuel pump motor, no? Ayan. So ngayon mga ka-discover, itong floater niya, para malaman nyo kung buo pa siya. Ayan, nakaset siya sa ohms, no? So kapag ka tumataas yan, dapat nagkakaroon ng value yun. Ayan. So wala siyang reaction. Ayan. Ayan, dito sila nakakonect mga ka-discover. Ayan, dito tsaka dito sa taas. Alright. Alright, so yun po mga ka-discover, nabilan na nila ng pyesa itong ginagawa nating Toyota Corolla, no? Ayan. So kung matatandaan nyo dati, ito kinakalawang siya. So lininis ko lang to mga ka-discover, then pinadala ko sa kanila. Then nahirapan silang maghanap kagad, ano? Ito, nahanapan na nila ng pyesa. Itong floater niya, ayan, bago na siya. Then yung fuel pump motor, sinabay na rin, ano? So syempre mas maganda, bago na lahat. Pero itong fuel pump motor niya, umaandar pa naman siya. Kaya lang, nasira na itong yung filter niya, no? Ayan. Tapos ito mga ka-discover, yung lumang floater, no? Ayan, hindi na siya bumababa ng kusa. Hindi kamukha nito, bababa siya. Ayan, no? Tapos mga ka-discover, para ma-double check nyo, no? Kung buo itong floater nyo, lalagyan natin ang probe dito ng multi-tester. Tingnan natin mamaya kung ano yung magiging reading, no? Tapos ito, bago nyo ibalik doon sa tangke, i-check nyo mabuti kung
tama ba yung pagkakalagay ng wire. Kasi ito mga ka-discover, meron niyang positive tsaka negative. So yung iba pinagwawalang bahala to, no? Kahit alin daw ang ilagay mo dito, under naman siya. Ang problema, baka mamaya hindi palabas yung gasolina, pahigop siya mga ka-discover. Ayan, napagbaligtad nyo. So katulad nito mga ka-discover, ito, kinuha lang tong socket niya dati. Tapos, ininang nila dito, no? So dapat tatandaan nyo, yung pula, positive yan. Pero pagdating dito, blue siya. Ayan, blue. So yung black, dun sa block din dito, no? Ayan. Para mamaya pag binalik natin dito sa socket niya dito, ayan. Lalabas dito yung supply niya mga ka-discover, no? Yung supply nung sasakyan natin, yung battery, dito niya papaanda rin yan. No? Tapos double check natin mga ka-discover, ipapakita ko sa inyo gamit itong aking battery, no? Na 12 volts to pero 8 volts lang yung ginagamit ko. Ayan, hindi ako nagre-rekta kagad dun sa battery para mahina lang yung voltage na magamit natin mga ka-discover. So ngayon po mga ka-discover, itetest naman natin to gamit itong multi-tester natin. Nakaset siya sa 200 ohms, no? Ayan. So ngayon mga ka-discover, tignan nyo, ito yung ating positive tsaka negative probe. Iko-connect natin siya dito sa black at tsaka sa pink. Yung pink tsaka yung black. Ayan, so napansin nyo, nagkaroon siya ng 108.6 ohms, no? Ngayon mga ka-discover, kapag nagpapakarga kayo, then tumataas yung gasolina, tumataas din yung fuel gauge nyo dun sa dashboard. So nakikita nyo mga ka-discover, ito, habang tinataas ko, bumababa yung numbers. Ayan. So kapag nagpa-full tank kayo, ganyan yung full tank nya, nakaangat siya, no? So nakatayo yan, di ba? Nakatayo siya ng ganyan. Ayan. Tapos pansinin nyo mga ka-discover, kapag bumababa itong ating floater, tumataas naman yung reading nung ating multitester, no? Ayan. Alright. So ngayon mga ka-discover, para malaman nyo din kung umaandar siya, sundan nyo lang yung black and pink na to dito sa socket na ito, no? Then tandaan nyo kung saan siya nakaturo dito, kung saan siya nakakonect. So yung black nandito sa dulo, then etong pink nasa pangalawa. So dito naman natin siya i-test mga ka-discover, no? Ulitin ko lang, walang problema kahit magkabaliktad siya. Ayan, so ipapasok ko dito yung isa. Ayan, nakita nyo nagkaroon din ng reading. So ibig sabihin, okay yung pagkakakonect ng socket dito, no? Kasi kung minsan mga ka-discover, nagpasok ka ng socket dito, may problema pala itong socket na ito, no? So mapapansin nyo, 108.3. Then kapag tinataas ko siya mga ka-discover, magbabago din yung reading. Ayan. Okay itong floater, okay itong socket niya, meron siyang reading din dito. Ibig sabihin, itong socket na ito mga ka-discover, okay. Alright? So ngayon, lipat naman tayo dito sa fuel pump motor. So ito naman, hindi multi-tester ang gagamitin natin dito, kundi itong ating battery, no? Ayan. Tapos mga ka-discover, tingnan nyo yung voltage lang nung battery na ito. Ito yung positive niya. Ito yung negative. So nakita nyo, 8.24 volts lang to. So, gagamitan natin siya ng wire na may alligator clip. So ilagay nyo lang dito sa positive, then dito sa negative. Huwag nyo lang pagdidikitin to kasi syempre magkakaroon ng spark. Kaya mas mababa lang na voltage ang ginagamit ko kapag nagtetest ako ng mga ganito, no? So tignan natin mga ka-discover kung itong fuel pump motor na to ay nakakonect na maayos. So itong positive, sundan natin. Ayan, nakakonect siya sa blue. Then lumabas siya dito, no? Then yung negative naman, yung black, lumabas siya dito sa black din. Lagyan natin ng supply. Tapos mga ka-discover, ito, pakinggan nyo yung ugong nung motor, no? Ingat-ingat lang kayo, no? Sa pag-test. Ayan, so lagyan natin ng power dito. Ayan, naririnig nyo? So ibig sabihin, okay yung pagkakakonect, no? Ayan. Ngayon, testingin natin yung lumang fuel pump motor, no? So, makikita nyo, meron yung positive tsaka negative. Kaya dapat, wag nyo pabaligtarin yung wire neto. So, lagyan natin ng connection yung positive. Ayan. Pakinggan nyo yung ugong ng motor neto, no? Kung gaano kalakas. Ayan, nakita nyo mga ka-discover, mahina lang yung ugong nya, no? Ayan, no? Diba nakita nyo, mahina lang yung ugong ng fuel pump motor na to. Hindi kamukha nun mga ka-discover, malakas siya, no? So tignan natin, testingin natin ulit. So yung black, dito sa black. So tignan nyo mga ka-discover yung motor, yung lakas nito, no?
So ngayon, alam nyo na meron siyang supply dito. Ipapasok na natin siya dito sa socket niyan. So ipasok lang natin siya dito. So yung positive, yung blue dito. So kapag pinuntahan mo siya dito sa harapan, ito yung positive, dito yung negative. So dito naman natin siya lalagyan ng supply. Basta ingat lang kayo na wag magkadikit mga ka-discover itong pinang-tetest nyo kasi baka mag-spark, magulat pa kayo, no? Ayan. So dun yung negative, then dito yung positive sa kabila. Para alam nyo, yung socket na to ay buo siya, no? So nakakonect yung ating battery. Then connect natin tong ating supply, no? Ayan. So maririnig nyo naman kapag umandar yung motor, no? Ayan, no? Ko-connect natin siya dito sa supply niya. Alright, so ganun lang po mag-test mga ka-discover na kung umaandar pa tong floater at saka kung yung ating fuel pump motor na linagay, ayan, kasi linagyan nila dito ng wire yan mga ka-discover, no? Dinugtong nila. So nakita natin na meron silang mga supply dito, no? So ngayon, ito naman ang i-check natin, yung supply na 12 volts nung battery, no, papunta dito sa ating fuel pump motor. So madalas kapag ini-start nyo yung sasakyan, ano, kapag naka-ignition na position key siya, no, maririnig nyo yung ugong ng so ibig sabihin umaandar yung fuel pump motor. Ngayon mga ka-discover, yung socket nito, yung nandoon sa sasakyan, bago natin ipasok dito, itetest ko muna, ipapakita ko sa inyo kung meron ba siyang supply na 12 volts. Ilagay nyo muna yung socket nito, yung wire nito, dun sa inyong sasakyan, ilagay nyo muna dito. Tapos i-ignition key on nyo yung inyong sasakyan. Kapag narinig yung umandar ito, ibig sabihin merong supply yung inyong wire. So kapag wala siyang supply mga ka-discover, ibig sabihin yung linya ng wire nyo, merong problema yon. Alright? Alright, so ibabalik ko muna itong battery niya mga ka-discover at meron siyang volts na 12.7475. Tapos mga ka-discover, ito yung kanyang wire na sinasabi ko sa inyo, no? Ayan. So ito yung negative niya, ito naman yung positive niya, yung dalawa na to sa taas. Ayan. So yung iba mga ka-discover ginagamit dito, gumagamit sila ng test light. Lalagyan mo to ng connection dito, tsaka dito sa isa. Kapag umilaw siya mga ka-discover, no, ibig sabihin buo tong wire. Kapag ignition on mo siya, no. Kung meron ka namang multi-tester, lalagay mo dito yung connection niya, tapos magkakaroon ng 12 volts. Pero ito, na-discover ko, kahit naka-ignition on siya, dinagyan mo siya ng test light or multimeter, hindi siya umaandar hanggat hindi mo siya ini-start mga ka-discover. So pakita ko sa inyo. Nakalagay na yung battery mga ka-discover, positive tsaka negative. Tignan nyo mga ka-discover, i-ignition on ko siya. So ayan, ano, umilaw. Naka-ignition on yan. Pero tignan nyo dito mga ka-discover, wala siyang supply. Ayan. So dapat iilaw to kasi naka-connect na siya dito sa wire. Tignan nyo mga ka-discover, kapag in-start ko siya, naka-on siya. Kapag pinush button ko siya mga ka-discover, in-start ko siya, magkakaroon ng ilaw dito. Ayan, nakita nyo mga ka-discover, umilaw siya, no? Then namatay. Kung gusto niya mga ka-discover, ini-start muna siya bago siya magkaroon ng supply dun sa wire niya, no? So ibig sabihin buo yung wire niya. So naka-connect na siya mga ka-discover. So dapat yan kapag in-on natin dun, uugong yung motor, no? I-on ko siya. Ayan, nakapatay, no? Ayan, naka-on na siya mga ka-discover, no? Pero hindi umuugong tong motor natin. Ayan, hindi siya umuugong. Ngayon, i-start natin siya. Pinush button ko siya mga ka-discover, ni-start ko. So, pakinggan nyo mga ka-discover. Yung po mga ka-discover, nakita nyo ng actual. Baka kasi may magsabi sa inyo na yung wire neto sira. Kasi kailangan kapag in-ignition key on mo siya, meron siyang lilitaw na 12 volts dito or yung test light iilaw. Pero nakita nyo, actual tinest ko, in-ignition key on ko siya, hindi siya umilaw yung ating test light. Fuel pump assembly, hindi siya umaandar ng naka-ignition key on lang. So, aandar lang siya kapag in-start mo na siya mga ka-discover. Baka malito kayo, baka mamaya makita nyo dito, wala siyang supply. Alright? Ngayon naman, titingnan natin kung aandar na itong kanyang fuel gauge. Ayan, nakakonect na yung ating fuel pump assembly. No? Tapos nakababa yan. So, kapag pinupuno mo yan mga ka-discover, aangat siya. No? So, ngayon, i-ignition key on natin siya. Para malaman natin kung haangat yan mga ka-discover, no? So ignition key on natin. Ayan, napapansin nyo naka-ignition key on na siya pero hindi umaangat. Ngayon iaangat natin yung floater mga ka-discover, no? Iaangat natin ng dahan-dahan. So ito yung floater na sinasabi ko, kapag kinakarga nyo, syempre aangat ngayon to mga ka-discover. Iaangat natin dahan-dahan, iaangat natin. Tapos ayan mga ka-discover, ipupull tank natin. Ayan, tingnan natin ngayon dun sa dashboard kung tataas yung fuel gauge, no?
Alright. So ayun mga ka-discover, nakita nyo umaangat siya, no? So ibig sabihin mga ka-discover, no, umaandar na yung ating fuel gauge dito sa dashboard kasi inangat natin yung floater dun sa likod, ano? Ayan, so mapapansin nyo umaangat siya, no? Alright. Ayan mga ka-discover, nakita nyo magkakalahati na, no? So ayan mga ka-discover, malalaman nyo kung buo itong fuel gauge or hindi na, no? So kapag ka hindi umangat yan, ibig sabihin yung ating wire papunta dito ay sira, no? So ayan mga ka-discover, i-ignition off ko na. So ayan mga ka-discover, bababa na natin dito kasi nga naka-on kanina doon, ano? So kapag ka bumababa yan mga ka-discover, bababa din yung fuel gauge natin. So ngayon mga ka-discover, ibabalik ko na itong fuel pump assembly, then ilalagay ko na yung mga tornilyo niya, tapos ilalagay ko muna yung gasolina, no? Alright?